Yung discussion naman po natin ngayon is itong top load ni Fujidenso na IUSW 1500M. Kaya siya IUSW, inverter, US design washer na may 15 kilograms capacity. Features po niya, ayan, heavy duty inverter na may fast clean system na tinatawag that can save around 20 to 40% time. Other features niya po, ayan, automatic washer, soft closing na po yung cover niya. Ayan. So, hindi siya bumabagsak ng malakas. Then, meron siyang 10 wash programs. May water level selection, delay and function, and yung detergent box. Meron din siyang extra rinse option. Yung control panel niya po is naka-incline niya. Then, yung tab niya po is stainless steel na po. Then, meron din siyang automatic imbalance correction at child lock. So, next naman po yung accessories or mga kasama ng unit once na binili ni customer. Warranty certificate, manuals, at saka po yung inlet hose. Yan. Specifications, yan, 15 kilogram capacity, 550 watts for wash wattage, 175 watts naman po sa spin. Then yung voltage frequency niya is 230 volts and 60 hertz. Then, next naman po yung model and serial number location na makikita natin sa likod po ng unit. So may bandang kaliwa po yan, kasama po niyan yung mga basic specs at saka po yung wiring diagram. Product usage, installation, and operation procedure. So, preparation before washing po, kailangan syempre naka-installed properly. At bago po gamitin, or bago lagyan ng load, so kailangan daw po is mag-run tayo kahit ng isang cycle para po matanggal yung mga residue from factory. Next naman, punta na tayo dito sa control panel natin. So, meron po yung mga buttons. So, meron tayong power button, play and pause button. Sa play and pause button, may one touch po tayo. Pwede rin natin yan pindutin. Then, may programs, child lock. Sa child lock naman po is yung press lang natin yung wash, then at saka yung rinse ng 3 seconds para po ma-activate yung child lock. Then, meron tayong water level section. Dito po is level 1 to level 8 po yung capacity. Then, FCS, yung sinabi ko kanina na isa sa features niya, yung fast clean system. So, sa fast clean system po, for example, nag-set po tayo ng normal program. So, normal program which is 1 hour po. Kunyari. Tapos, ginamitan po natin ito ng FCS, so mababawasan po yung time na yon ng 1 hour. Which, mga 10 to 15 po yung ibabawas na dun sa 1 hour na program po na yun. So, pinapaiksi niya po yung time. Then, meron tayong delay and function. Sa delay and function naman po, kunyari po nag-set tayo ng 3 hours delay, then nag-select tayo ng program ng 1 hour. So, sa 3 hours delay na po yun, is kasama na po yung program. So, within 3 hours po ng delay nyo, is tapos na po maglaba yung unit natin. Then, the last one po is yung mute. So, press lang natin yung spin and tsaka yung water level ng 3 seconds para po ma-activate yung mute. Next po, yung pagwawash naman po, ito po. Kapag ka nakaka-default naman po, pwede na natin skip yung step 2, 3, and 4. Then, after washing, magbabuzzer po yung unit na to. Then, yung power supply niya po is mag-automatically cut. So, only for washers having this function. So, pwede tayong mag-select ng water level nga po, tsaka yung delay end. So, ito po yan papasok sa personalized setting of washing program. So, customer can select washing program according to actual demand. So, pwede po siyang mag-select ng desired program niya, ng water level niya, kung gaano karami, kung ilang beses mag-wash, tsaka rinse, then yung spin time. Then, yung delay end. Yan.
So, ito po yung one touch na sinasabi ko kanina dun sa control panel niya. So, one touch smartwash. So, hindi na po kailangan mag-select ni customer ng program, ng water level niya. So, automatic na po magsaselect yung unit natin doon. So, bago po tayo pumunta dito, may papanood lang po akong video para po mas maintindihan niyo lalo yung mga operations ng control panel.
So add ko lang po, dun sa operations niya, yung washing matters needing attention. So the working condition of the washer should be 0 to 40 degrees Celsius lang daw po. So hindi daw po dapat tayo lumagpas dyan or bumaba dahil po possible masira yung ating inlet valve at saka yung draining system. Next po yung paggamit naman po ng detergent at saka ng washing powder. So ito pong unit na to is pwede po lagyan ng pwede pong gamitan ng powder to. So advice lang natin sa customer na dinidilute kasi po baka po mag-block or mag-clog yung detergent box. So next yung error codes or test mode. So meron tayong E1, E2, E3, E4, and F8. At saka po C1, C2, C3, C4, and C8. So, ayan po yung pwede nyo gawing guide or reference once na lumabas po yan sa unit natin. Troubleshooting. So, ayan naman po yung mga common issues and trouble encounter ng unit na to. So, ayan po yung mga causes and explanations na pwede nyo rin po gawing reference. So, kapag nag-overflow, or kapag ayaw mag-drain, nandyan naman po yan. Yan. Sa parts and components identification, so ito po yung overview parts ng unit. Then ito naman po yung mga inner parts. Ayan po. Inverter board, stator motor, drain pump, drain valve. So sa inverter board, ayan po makikita niyo po dyan is naka-open lang siya. So once na binaklas niyo po yan is ganyan po yung makikita niyo. Is open lang po talaga siya. Ayan. Rat-proof base, magnetic sensor, inner basket, RFI, capacitor, pressure switch, and safety switch. UI board, yung inlet valve is 2 coils, lint filter, yan. Disassembly instruction, so once na nagbabaklas tayo, ito po dapat yung mga service tools na nadala po natin. So instructions lang po, yan, sa back cover, pag nagbabaklas, ayan po dapat unahin daw yung back cover para po makita natin yung mga wires and parts. Yan. So unscrew, ito yung pag-remove ng mga terminals. Yan. Ito po yung pagbabaklas naman sa UI board. Top cover. Ito naman yung sa outer top cover. So, mga nakascrew lang naman po yan. And then yung sa impeller, yan din po. Tapos ayan po yung inverter board natin. Ayan po, nakikita nyo lang po dyan na naka-open lang po talaga siya. Then yung base plate. So, syempre kapag nagbabaklas tayo, makikita natin yung mga parts. So, pag nagtitest tayo, ito daw po yung dapat na value. Like, yan po, yung resistance ng motor. Yan po yung normal value. Then, yung drain motor, tsaka dun sa inlet valve. So, nandyan na rin po yung mga normal value na dapat po na makikita nyo once na tinest nyo po yung mga inlet valve. Then, yung water level switch. So, dito naman tayo sa warranty information. So, non-US washing machine po ito. Kaya 1 year sa parts lang po and 1 year lang po sa service.